Romans chapter 5, verse 17, King James Version. For if by one man's offense death reigned by one, much more they, which receive abundance of grace and of the gift of righteousness, shall reign in life by one, Jesus Christ. God's desire is that all the believers regenerated by his life would be the same as he is, reigning in life. The reigning in life described in Romans chapter 5 is the key to unlock and enter into the practical body life in Romans chapter 12:16. The only way for us to have the church life in a proper way is by allowing the divine life to reign in us and rule over us. In today's message, Brother Jun Makapobre continued the series of topic about mystical union. Believers reign in life, while on earth they receive the abundance of God's grace. There is the gift of a full, abundant life. There is having all you need, all sufficiency in all things. There is great power. There is supply of all needs. There is a rich welcome and abundant entrance into heaven. There is abundant satisfaction. Reigning in life is not a concept, a doctrine, or a principle. It is something very practical that is to be applied to our daily living and activities. When we reign in life by allowing the divine life to reign in us, we will not avenge ourselves. We will not seek self-glorification. We bless those who persecute us. We weep with those who weep and rejoice with those who rejoice. We reign over any self-standard and self-achievement. We go along with the lowly. We receive all the brothers and sisters as the Lord did. If you honest to study the epistles to the Romans, makita nimo diri nga nangin makasasala ang tao, hindi kay naghimo sa sala. Hindi bala sa natural nga logic ang tao nga gikilala nga makasasala tungo kay naghimo sa sala. Pero in the biblical perspective, nangin makasasala ang tao tungod kay may original sin nga din iya na panuble kay Adam. Kag bangod sini, imo makita malikawan sa tao kag sa indi ang consequence sa sala amo ang kamatayon. Kag kun imo tan-awon diri, they received that great gift from God because He is very good and very kind. Because of what Jesus has done those people will rule like kings in their lives. He who received God's grace and gift of righteousness will reign in life. Siya nga nagdawat sa gitong grasya kag hatag kag dulot sa Dios, siya magahari sa kabuhi. I really bless this passage in the scriptures. Kag kun imo tan-awon the term reign in life, the term reign in life means to dwell and rule in life on this earth and eternity. Palakpakan nato ng Ginoo. Amuning pinagkatahom kung ikaw mag-a-attach kay Kristo Jesus. Hindi ka idalom, hindi ka biktima sa problema. Hindi ka biktima sa sirkumstansya. Pwede ka makakabuhi ibabaw sa sirkumstansya kag sa problema. Palakpakan na ito na Ginoo. You are designed to rule. Believers reign in life while on earth, they receive the abundance of God's grace. I would like to quote as a review tungo kay ako naninambal.
isa sa gitawag yang Greek kag Hebrew nga scholar, iya ginusisa ano ang distinction sa tatlo kabutan. Number one, ano ang diferensya sa grasya sa Dios, sa kaluoy sa Dios, kag pagigugma sa Dios. In the context of the Hebrew nga tradisyon, siling pa niya sa iya libro, ang word ko nung nga gitawag yung gugma sa Dios, nagpaintindi ni nga nagtalang ka sa imo hindi isakto nga direksyon. Nagtalang ka. Kagdayon tungod sa gugma sa Dios, sa gihatag niya si Kristo Jesus, isa sa consequences when you attach the personality of the Son of God, ang imo pagkatalang sa dalanon sa sala, dalanon sa kalibutan, dalanon sa self-interest lang nga kabuhi, gipabalik ka sa Dios dra sa isakto nga banas. Palapakan na ito na Ginoo. Nagsiling siya, imo makita yan. In quotation sa Ephesians, whole chapter 2, imo makita kung ang Ginoo magluwas sa tao, hindi malikawan ang tatlo ka puwersa sa iya karakter nga mag-offer. Una, atong hambal na kon ang pagigugma. Ikaduha, imo makita sa nagtalang ang tao, there is always a consequences. Nagmasakit ang tao, napatay ang tao, because the wages of sin is death. Nagkaproblema ang tao, biktima sa sirkumstansya. Amo ganina nga may paghibi kung kaisa sa aton, subong nga tao, because there is always a human side to be considered. Pero ano ang kaluoy sa Diyos? Ang kaluoy sa Diyos, kung ang tao mag-harvest na sa konsekwensya siya sala, tungod siya pagkatalang sa isakto nga banas, sa dira maghibi na siya, mag-antos na siya, sa dira nga nin magtiyabaw na siya sa misery nga iya gitawag giantos as the result and the consequences of his action. Una nga nakabati, hindi ang iya pamilya, hindi ang iya abyan. Ang una nakabati, ang Diyos nga naghatag sa iya sing kabuhi. Palapakan na ito na Ginoo. And that is the mercy of God. Because ang word nga mercy is the compassionate sorrow for someone suffering distress or unhappiness. Even ini nga distress kag misery kag happiness na create ni tungod sa imo kaugalingon nga kabuangan. Pero kung makatultul ka lang sa Dios nga naghatag sa imo sing kabuhi, imo makita iya, mabatyagan mo ang iya kaluoy. Palakpakan nato ni Ginoo. Pero sa siling nga passage, ang word nagsiling, they who receive God's grace and God's gift of righteousness will reign in life. Ano ni ang grasya sa Diyos? Ang grasya sa Diyos for so many years, giwali na idra sa mga karsada as unmerited favor. Yes. Pero ang pinakaunod sa grasya mo ni, nga ikaw nga nakasala, kagdayon sa nakasala, kagintabog ka na sa presensya sa Diyos, tungo kay ang Diyos nga imo gialagaran, isa kabalaan nga Diyos. Waay karason sa pagtindog dira sa tubangan sa Diyos. Amo ganina nga thousand of prayer nangin abomination tungod kay imo makita gipangamuyo ni not founded upon the principle of God's grace. Palakpakan nato na Ginoo siya. Tukay masabat lang imo pangamuyo kung ang imo pagpangamuyo napundar sa grasya sa Dios. Tungod kay ang grasya sa Dios amo ning abilidad sa Dios nga hindi lang kay gidisponihan ang imo misery sa iya kaluoy, hindi lang kay gipabalik ka tungod kay imo nagtalang ka, kundi iya kagihatagan sing privilege nga kag opportunity nga makatindog kaliwat dira sa iya presensya kag maatas ka sa iya paagi sa grasya sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo sini. Kag dayon, if you form an attachment to the personality of the Son of God, sa foundation sa mystical union,
The longer I stay in the ministry, the more I am convinced that one of the most important nga topic sa giukay na kon ang pila ka systematic theology, nakita na kon waay na pinaka-interesting nga topic nga makunik nimo ang apostolic nga teaching, makunik nimo ang teaching sa minor prophets, makunik nimo ang teaching sa major prophets, kag dayon makunik nimo ang teaching sa martyr of the early church, even the church fathers. There are two kinds of church fathers. They were divided into two. The Latin church fathers and the Greek church fathers. Pero ini sila nag-agree in a common principle of serving God. Nga diin, ang tao kung magpalayo sa Dios, waay gid sing kaayuhan. Palakpakan nato na Ginoo. Bisan ano pa na kagitawag ya kapopular ang ministry. Bisan ano pa na kaalam ang mag-leader sa religious nga organisasyon. Kung madetach siya sa kabuhi, sa grasya sa Dios, tapak-tapakon sa problema tungo kay maghari lang ang tao sa problema kag sa misery sa sini nga kabuhi kung may relasyon siya kag magtapik sa kay Kristo Jesus. Kag nagtapik ta paagi sa grasya sa Dios. Ang word nga receive, amo na nga questionon ginato, nakadawat na balata sa grasya sa Dios. Kay kung nakadawat ka sa grasya sa Dios, may matabo nga mga butang. Sabi mo lang, sa dira nga gisigi taning mystical union na pagtuon. Ano ginang pastor na ton sa Prayer Mountain man? Sabi nakaagi Bible School. Giorden man lang na nga din imo makita daway klaro nga ordination sa dito pa na siya sa District 1 na extension. Pero sa dira nga diin, nakita na ko na sa tagsaka takas na kon sa Prayer Mountain, nagapamati sa topic sa mystical union. Ako nakita nga din, may mga tao nga gipadala ang Dios dira sa Prayer Mountain, kag dayon nagasimba sa Dios kasi Domingo. Plakpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Siling pa diri kay ang mga tao nga nagabaton sang dako nga bugay. Tandaan mo ni nga ang bugay sa Dios hindi ni minus nga bugay. Tandaan tani nga kung maghambal gani ka grasya sa Dios, dako ni nga bugay. Nga ang imo kabuhi hatag na sa Dios. Everybody say amen. Ang imo kabuhi nga gi-enjoy labaw na kaysa iban. Palakpakan na to na Ginoo. Ito tungod na sa grasya sa Dios. Kag dayon imo makita kag regalo sang Dios paagi kay Kristo Jesus, ginpakamatarong sang Dios kag nakaangkon kita sing kabuhi. May mga butang nga aton hisgutan. Una, believers reign in life while on earth they receive the abundance of God's grace. Maka mangin maghari lang ta sa sini nga kabuhi kung padayon ta nga magdawat sa grasya sa Dios. There is the gift of a full abundance life. Tandaan na to ni nga imo makita ang San Juan Kapitulo 10 versikulo 10. May mga pagtuon sini nga si Bikeria sa dira nga diin ginpakamaayo sa Dios nga diin pinakadako nga ministry sa Amerika kag dayon imo makita iya ginpanalanginan sa Dios kag wala sa nangin pitful sa panalangin kag he ended his life dito sa presuhan. Napriso siya. Tungod kay waay niya nasabti sing lubos ang San Juan Kapitulo 10 versikulo 10.
Anong hambal? Siling pa niya ang katuyuan sang kawatan, amo ang pagpangawat, kag pagpatay, kag ang pagpangguba. Pero ako iya, palakpakan, ako iya, si Jesus, nagkadto di sa kalibutan, agun mahatagan ko ang tao sing kabuhi, ini wala sing kulang. Palakpakan na to na Ginoo. Si Baker, kung imod lang taon, ang iya focus lang financial. Kagdayon, tungod kay ang iya focus financial lang, imo makita iya ginhatag sa Ginoo ang pinakadako nga ministry, 1,000 of people. Gandi nagpatukod siya sing pitiil. Kagdayon, pinakadako nga gitog ministry. Pero tungod kay imo makita iya ang iya focus material lang gid, kag nalipat siya sa naghatag sa material, imo makita, he ended in prison. Pero sa dira na dito na sa prisuhan, sa napriso sa sing pila ka tuig, kung way ko nagsala, dira sa mga 10 to 20 years, gireview niya ini nga passage. Iya gitunan liwat dito sa prisuhan, in the context sa Greek kag sa gitawag iya kultura sa Hudyo. Dayon iya na diskubrihan siling pa niya sa iya testimony ito kay may record ko dira. Ang primary focus gali hindi kay ang material, kundi ang primary focus nga din inigali nga passage sa scriptures nga nagsiling wala kasing kulang. Because life is a journey. Pagpakan na to na Ginoo. Ang kabuhi ya pagpanlakato ni. Kagdayon, destiny ni. Kag kinahanglan siling panibikir sa iya pagtuon, imo makita ang Diyos ya kuno, imo makita sa nagsugod kapag panglakaton sa imo destiny, sa kultura kuno sa Greek kag sa Hebro, imo makita may ipabalon sa imo. Kung magsugod ka kuno journey, kinalan mahibalo ka nga ang Diyos ya isa ni ka maayo nga amay. Hindi balakon imo makita ya kung imo lang taon nagkanto ka mo sa Prayer Mountain ang inyong mga ginikanan, waay ka mo pakulangi sa balon, right? Palakpakan na to na Ginoo sila. Pabalunan ka, kumplituhan ka. Siling panibikir kaangay sina Diyos. Sa nagsugod sa ministry, gibugayan sa Diyos, gipagbalunan sa Diyos, gisuplayan sa Diyos sa tanan na niya nga pagkinalan, amugan niya ang inagmadinalagon sa ministry. Pero ang nakadiferensya mo ni, siling pa niya, sa dira nga nagpanlakato na siya, gipanghiwala niya ang nagpabalon. Everybody say amen. Gidinay niya ang presensya sa nagpabalon. Waay niya gi-acknowledge ang nagpabalon nga to the point ya ang iya ginpukusan ang hatag sa nagpabalon, hindi ang nagpabalon nga amo ang Diyos. He ended in praise. Ang buot ipahangop niya nga ining gitawag wala sing pagkakulang sa aton pagkakristohanon, kinahanglan mahibalutan nga dimur nga diin hatagan ka sa Dios, dimur nga panalanginan ka sa Dios, dimur nga bendisyunan ka sa Dios, magdako ang imo pagtapik, pagtagod kag pag-alagad sa Dios tungod kay gihatagan ka sa Dios, hindi sa purpose nga magbulag ka sa iya, gihatagan ka agud nga mudikit ka sa iya kag hindi ka maghalin siya hangtod sa wala sing katapos. What a wonderful testimony. Sabi mo lang, na malandong blako si isa ka maalam nga tao. Kagdayon, ato nagligad nga adlaw bala. Ato ligad nga gabi. Siling pa niya. Siling pa niya. You can only become truly rich. I would like to repeat this. You can only become truly rich. Siling pa niya, when you possess something, money cannot buy. Everybody say amen. Mangin, manggaranon ka lang kuno. Kung maintindihan mo, kag maangkon mo sa isa ka adlaw,
ang mga butang that money cannot buy. Palagpakan na ito na Ginoo. Dayon, naghatag sa example, and I really bless the example. Siling pa niya, you can buy food. Kung may kwarta ka, you can buy food, but not appetite. Everyone is nga. Hindi ba? Makabakal ka gitawag ya, pagkaon nga namit, pero hindi ni mo mabakal kung kaisa ang manamit nga pagkaon, way kagana. You can buy food, but you cannot buy appetite. Siling pa niya diri, I would like to, you can buy books, but not wisdom. Pwede ka kabakal libro, pero imo makita, you cannot buy wisdom. Dayon imo makita iya, you can buy medicine, but not good health. Una siling pa sa itong isa kakwan, you must be careful. Si Hippocrates, imo makita, one of the greatest doctor nga Grego, nagsiling siya, let your food be your medicine. Otherwise, your medicine will be your food. Pero sa gisundan ko si Hippocrates, nagmasakit gihapon, kag napatay. Tungod kay imo makita kung imo tan-awon, you can buy medicine, but you cannot buy good health. You can buy people. Pwede ni mo mabakal ang tao, but you cannot buy friends. You can buy pressure, but not joy. Amo ni ang gitawag iya mga butang nga hindi nimo mabakal sa kwarta. Kag ang labaw sa tanan nga hindi mabakal sa kwarta, amugid ang kaluwasan sa imo kalag. Palakpakan nato na Ginoo. Those who boast in their wealth to the multitudes of people, waay sa mahimo sa pagluwa sa iya kalag. Tungo kay ang kaluwasan sa aton kalag, ara lang sa pagtapik kay Kristo Jesus. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na pasalamat ta nga nagtapik ta kay Kristo Jesus. Sabi mo lang, isa sa worst nga deception nga ako nakita. Serious nga deception. Ining patihan mo nga hindi ka na magmasakit. Everybody say. Kung patihan ko nga hindi na ko magmasakit, kag kung magmasakit ko kag adto ko sa doktor, mabulong ang akong masakit, pero ang stress hindi ni mabulong. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang stress hindi na mabulong. Ang pinakabudlay sa tao nga deception, the worst of all deception, ini magpati ang tao nga hindi na siya mapatay. Kag ikaduha dugay pa siya mapatay. Kag he wants to enjoy life. Tungod kay imo makita iya, kita nga Kristohanan niya, giedukar kita sa word nga preparation, nga diin parehas ta sa iban nga tao nga magmasakit, parehas ta sa iban nga tao nga mapatay, pero lain ta tungkay panahon nga magmasakit ta, may dangpanta nga Dios nga diin labaw pa sa medicine. May dangpanta nga Dios nga diin kabalo siya pag-preserve sa aton kabu in spite sa balatian nga aton gitawag ginaangkon. Kagdayon, giamanan ta niya. Nga hindi ta pareha sa iban nga tao nga panong sa kamatayon magsala. Tungod kay imo makita ang aton gitapikan nga Ginoo. Ang mystical unity. Nga din ara ta kay Kristo Jesus. Ang aton gitapikan, nakaagi na ni siya patay. Gilubong na ni siya. Pero sa ikatatlo ka nabanhaw kagdayon. Nagkayab sa langit kagdayon nagsiling. Hindi malisang ang inyong tagipuson. Pati ka mo sa Dios, tuo ka mo sa Dios, magtuo ka mo sa akon. Sa balay sa akon amay may badamo nga hulot. Mauna ko dito kag balikon ta kamo, kag dalon ta kamo nga bisan diin ko adto man ka. What a wonderful promises. Amo na nga imo makita ang pagdawat sa grasya sa Dios hindi ni lahog-lahog. Kag dayon letter B, there is having all you need, all sufficiency in all things. Amo na ni ang gitawag niya. Kung ikaw magtapik sa Ginoo, hindi kanya pagkulangan.
Magkakuntinto ka lang tungod kay ang makaon sa iban, makaon mo na. Palakpakan na to na Ginoo sini. Kung ikaw may desire nga laktan ka, ihatag sa Ginoo nga malaktan mo na. Isa sa si Brother Anuos, dito ko ga wali sa Mindanao, naghibi siya. Siya brad ang akong gihibian kag akong gikalipayan bala. Sang una gahandong ko magkaon sing mayo. Inang mag-agi ko sa restaurant nga may mga magkaon nga mga mahal nga pagkaon, igo lagi ko magtanaw. Kagdayon, ang iyan isa sa tani, kung ang Ginoo bala, mag-bless sa akon, kag makakaon man ko sa ilagin kao. Ang Ginoo gali brad na kabati. Sa dira nga nagmatinumanon ko, waay na kung pabayi ang simbahan. Nanginara ko sa kiliran ni Nunoy nga pastor sa Mungkayo. Siling ko niya, karon ang akon handumon nga kaunon, makaon ko na. Palakpakan na ito na Ginoo. Sa una, maglantaw ko sa gitawag nga may mga salakyan. Imo makita, naghandong ko nga may salakyan. Pero sa dira nga nag-alagad ko sa Ginoo, waay na kun dahuma, nga akon handom ginhatag sa Dios. Kag kun may salakyan ang iban, may salakyan mo. Hindi problema ang pagkaon. Hindi problema ang salakyan. Hindi problema ang gitong kabuganaan. Ang problema kung sa kabuganaan kag sa mga butang nga imo giot, malipatan nimo ang naghatag sini. Ito kay ang naghatag sini, may manual nga sundon mo. Palakpakan na to na Ginoo. Tungo kay ang manual kung hindi nimo masunod, imo makita iya. Tandaan ninyo ni, according to my experience, kung magdawat kasing pagpakamayo kag grasya sa Dios, kag hindi nimo basahon ang manual, kag hindi ka magtapik tuod-tuod sa naghatag, ang hambal ni Job nagsiling siya, the Lord give it and the Lord take it away. Pwede siya kahatag, pwede po siya kakuha. Pagpagkan na ito na Ginoo siya. Kag dayon, imo makita anong hambal sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Pasahon na to. Kag ang Diyos, mas kukunta, kag ang Diyos sarang makahatag sa inyo sang sobra pa sa inyo, gikinahanglanon. Pagpagkan na ito na Ginoo siya. Sino naka-experience sa siya? Hindi lang mahuya. Ansap ko ng kamot. Ansap ko ng kamot. Hindi way kamo gapatikal, basi masiling kamo nga, basi kamo siling kamo, sobra ang ako gikinalan. Hindi ko magbayaw, kay basi may muhulam. Kay mo makita iya, kung magsobra ka, masiling na nga, daw sobra man dabi. Imo makita iya nga, way kita da. Palakpakan na to ng Ginoo. Basahon ta. Kag ang Diyos sarang makahatag sa inyo siyang sobra pa sa inyo kinahanglanon. Kag indi gid kamo pagkulangan, kag pirmi pa kamo makabulig sa iban. Palakpakan na to ng Ginoo. Tandaan mo ni, nga hatagan kasing sobra sa imo gikinahanglan, hindi kay ikaw ang mag-udak. Everybody say amen. Kundi may sugataon ka nga pagkinahanglan. Palakpakan na to ng Ginoo sini. Hindi ka storehouse. Distribution point ka. Nga din imo makita sa imo mabatyagan nga ang kinahanglanon nimo gipasubrahan sa Dios. Ano gani? Repeat after me. Remember others. Palakpakan na to na Ginoo. Agod siling pade, agod hindi gid kamo pagkulangon kag pirmi pa kamo makabulig sa iban. Everybody say amen. Kuha na to na. Amo na nga, kita nga Kristohanon, hindi lang tabululigan pirmi. Everybody say amen. Sa simbahan niya, damo nga simbahan rin, ginatos na tradisyon universal. Duha lang gid ako nakita pirmi ko magwali ko. Duha lang gid. Buisit kag asit. Ano ning buisit sa laguro ni? Pero ang asit niya, laina. Nakaintindi na siya, nagipanalangina na sa Ginoo, hindi para si ako galingon, kundi para sa Diyos nga diin naghatag sini, kag para sa mga tao nga nagkinahanglan sini.
I really bless. May utod ta nga dito sa guwa. Da makahibi bala ko. Ang iya concern, ano na ang nagakatabo di sa simbahan. Na magtawag bala siya daw gina, kung siya, ano ang natabo sa prayer mountain? Ano pa ang gikinahanglan sa simbahan? May mo lang, daw gakuan ko mo, daw madunlan ko mo. Hindi tanan nga ito sa guwa, nga nagapangusisa di sa ato. Pero tungod kay, gusto siya ngang panalangin nga iyan na dawat, hindi lang siya ang mag-enjoy, kundi gusto siya ganyan makapaambit sa mga butang nga maayo. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, ano pa? There is a great power. Kung madawat mo ang grasya sa Diyos, you experience power. Ano ang hambal sa gitawag Epeso? Pasbugunta, dayawon ta ang Diyos, tungod nga paagi sa iya gahom, nga nagapanghikot sa aton. At the time that you form an attachment to the personality of the Son of God and you can understand what is the essence and the substance of mystical union, imo makita may magpanghikot sa imo sulod. Everybody say amen. Manghikot siya sa imo sulod. Amo na nga sa Birnes siya, imo makita ya, kung imo tanawon, ang sala ya nagatugan ni sing kabudlayan, miserable nga kaintangan, kamatayon, amo na nga gitawag ya, kung imo balikon niya, makita nimo ang counter reaction. Ano ning counter reaction? Imo makita opposite direction, contrary. Answer ni sa hindi isakto ni mga direksyon. Nangin powerless ang tao tungod kay imo makita ara ang sala. Si Samson niya po dito kapirsado, pero sa nakasala ya, nagpigaw siya kag nahimo siya nga pinakahuyang nga tao. Pero sa dira nga din ara ka sa kay Kristo Jesus, siling pa niya baskugunta, dayawon ta ang Dios nga tungod nga paagi si agaw nga nagapanghikot sa aton, ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo ukon ginahuna-huna. Palakpakan nato na Ginoo. Ano ning gahom? Hindi bala nga ang sa Pentecostal nga theology, sa gitawag Pentecostal systematic theology, di focus sa milagro, lupog, nagtindog, kanser na ayo, imo makita balatian, imo makita nasalbar. That is part of the power of God. Palakpakan na ito na Ginoo. Parte na sa gahom sa Dios, pero hindi na kabugusan sa gahom sa Dios. Parte na tungod kay ang word nga power, the ability to do. Palakpakan na ito na Ginoo sini. The ability to do. Kung ara ang gahom sa Dios, hatagan kanya abilidad sa paghimo sa assignment nga iya gihatag sa imo. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Everybody say amen. Kung ikaw gihatagan sing assignment sa Dios, kung ikaw gihatagan sing palananawon sa Dios nga ipahimo sa imo, hindi ka pabayan sa Dios, hatagan ka sing divine enablement nga masarangan mo ang gipahimo sa imo tungod kay ang Dios ya maghatag sa imo sing gahom. Palakpakan nato na Ginoo. And that is the power of God is all about. Dayon padayon ta. There is supply of all needs. Ano ni nga needs? Needs mo ni sa pag-alagad sa Diyos. Sa dira nga nagsimba ka, may pagkinahanglan ka. Kinalan ka magkaon ka. Kinalan may pliti ka. Kinalan may bayo ka. Kahuluya ang Diyos. Kahuluya ang Diyos kung magbahag ka na. Tugay amo ni ang hambal sa Ginoo. Kung mabaton mo ang grasya sa Diyos. Kisa dira nga nakasala ang tao, nabato niya ang tanan nga kadimalason. Dira kay Edom.
Amo na nga there is no such things as self-redemption. Amo na nga ang mga tao nga din imong nakaintindi sa pagtapik tuod-tuod sa Dios, indi gid siya mahadlok tungod kay ang Dios ya kasarang sa pagmit kag pagsugata sa iya pagkinahanglan. Palakpakan nato na Ginoo. Ano nga bal sa Kolosas sa Pilipos? Basahon ta. Kag tungod nga ara kamo kay Kristo ang akon Dios magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga kinahanglanon halin sa kabuganaan sang iya manggan. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi lang ni material. Kaya kung material lang, hindi ka kasustenir. Kinalan back upon ni sa gitog psychological kag mindset nga diin imo makita ara pirmi sa Dios. Back upon ni sa spiritual nga dimension agud nga ikaw ya, mamintin mo ang ginhatag sa Diyos. Dayon padayon ta. There is a rich welcome and abundant entrance into heaven. May sa takautod nga, kuha naman to sa Ginoo. Ito kay Bible study kami. Ito kay manggaranon siya. Ako siya gisinggan na. Duha ka butang ang ma-experience sa tao sa sining nga kalibutan. Pareha siya sa kay Lazaro nga mumo ang gikaon pero luwas. Makita nimo na sa liyok ang iya amigo Ido kapamulot nga siya sa pagkaon dira sa gitawag iya kwan. Gitawag iya nga sa lamisa sa Mangarano. Kag ang word nga Lazaro nagkahulugan mercy. He enjoyed the mercy of God. Nga bisan sa mumuya, gakalipay siya. Enjoy siya. Amo na akong kaisa ang tao. Budlayan sa karon, pero imo makita iya sa pihak nga kabuhi, lipayon sa Diyos. Pero kung imo tanawon ang passage sa, we are not promoting extreme prosperity message. Kung imo lang taon niya sa pagkapatay niya, nagrikta siya sa sabak ni Abraham. Ano ang buot ipahangop sini? Nga, gusto siya kumplituhon sa Diyos. Nga ang hindi niya na-enjoy dire, i-enjoy niya dito tungod kay maedukar siya ni Abraham sa second dimension, kag importante nga dimension sa pagkabuhi. Kag si Apostol Paul naghambal gid nga kung ikaw ara kay Kristo Jesus, kag ini nga mga butang matabo magini ang gibasa naton nga suplayan kasta ng pagkinahanglan nimo. Imo makita iya siling pa ni Apostol Paul kay Timoteo, Timoteo, kung mag-alagad kasing tuod-tuod, mabulahan ka karon. Palakpakan nato na Ginoo sini. Pagka maayuhon ka karon, kag pagka maayuhon ka sa palabuton. Ako sa kisinganan, di ka mapili sini. Mag-antos ka, pero you will enjoy the blessing dito sa pihak ng kabuhi. Mabatyagan mo ang pagsagod sa Dios. Nga way ka pabayi, gipakaon ka, way ka gakaon sa mumho, pareha kay Lazaro, kagdayon sa katapusan. There is a rich welcome and entrance, abundant entrance into heaven. Siling pa niya, dira ko sa kay Abraham. Kag ako nagapati sa sining katapusan sa kapanahonan, gusto sa Dios nga diin sining katapusan sa kapanahonan, nga sa magakabuhi ka, pabatyagon kaniya, nga gisagod kaniya. Palakpakan na ito lagi. Waay kaniya pagpabay, kag dayon sa katapusan, magasulod ka sa dayon nga kapahulayan, upod sa iya sa eternity.
Anong hambal sa Peter? Basahon ta. Kundi mangin bukas ang pagbaton sa inyo sa wala sing katapusan nga paghari sang aton Ginoo kag manluluwas nga si Hesukristo. Palakpakan nato na Ginoo. Ito sis, kung pabayaan lang nimo ang Diyos pagsagod sa imo, wala ka nang hahanapin pang iba. Palakpakan nato na Ginoo. Hindi lang nimo diktahan ang Diyos. Kaya kung kaysa ginadiktahan naton ang Diyos mo, ginamanduan naton ang Diyos sa pagsagod sa aton. Pero kung sa magtapik ta sa iya, pabayaan lang nimo siya, kabalo siya magsagod sa imo. Palakpakan naton na Ginoo. Kay amay siya. Father's Day karon, sino man amay nga hindi kabalo magsagod siya bata? Sino mang amay nga hindi kabalo magpalangga siya bata? Sino mang amay nga hindi magtatap siya bata? Pabayi ang Diyos. Tapik ka lang sa Diyos kag makita mo ang provision nga iya himuon para sa imo. May isa ka gitawag nga church fathers nga he enjoy the blessing of solitude. Nagbiya siya sa multitudes of people. Nagtinir siya dito sa desert. Nagtinir siya dito sa lasangan, nag-isahanon. Kagdayon, sa nag-isahanon siya, imo makita, nagtanom siya sing gitawag protres. Tanom siya. Sa pagtanom niya, sa sidling pa, iyagi, kuan ang Ginoo? Ginoo, paulan na. Dayon, isabat ang iyang pangamuyo. Nag-ulan. Sa nag-ulan na, siling siya, Ginoo, kung mabatyagan niya nga sobra ng ulan, nagsiling na po siya, Ginoo painita. Gipainit naman sa Ginoo. Gisabat sa Ginoo ang iya gitawag iya pag-apo. Pero sa iya gipanilagan, nga sakasi sabat sa Ginoo siya pagpangamuyo, iya nabatyagan ang iya protres nga din nagugoy. Hindi mo lang kay growing protres. Kagusto siya mukaon mo. Sa pila ka tuig nga iya sagod, why gid daw ay nakalambot sa pagpamunga. Kagdayon, naglibog siya. Basi kulang ni ang akon gitanom nga protres, basi kulang ni sa hangin, nangamuyo ko sa ulan, gipaulan, nangamuyo ko sa init-init. Mangamuyo ko no ko sa hangin. Ginoo ba si kulang sa hangin eh? Gipahuro sa hangin. Tungkol kay ang hangin, naglupad ang dahon. To the point nga di nag-abot gid sa pila ka tuig na patay. Sino sa Ginoo? Nano man ni man. Diin sini ang sala. Ako kung ikaw. Sa iya frustration, sa gitawag dira sa hindi layo nga bukid, may gitawag monks man nga din, imo makita dagkuan sa solitude nga para sa iya, nag-isahanon pag-istar. Nagkadto siya. Kita niya dito ang pirti ka mabungahon nga protres. Nga naabdan niya dito nga pirting kaon sa iyang amigo nga monks. Kag ang nakapalain pa, kay ang nagbunga nga protres, nga pirti katambo, ka pirting bunga, amo po nga sahay sa protres nga igitanom. Siling siya, my friend, gusto lang ko mahibalo. Giano mo ni pagsagod ang imo protres? Ako ya, nagsagod ko. Pila ka tuig paabot ako na to napatay kag nalaya. Pero ang katingalahan ako nga gisabat sa Ginoo. Gitawag ko gusto ko ulan, paulanon sa Ginoo, gusto ko init, hangin, gusto gihatag sa Ginoo. Napatay. Ano ang kulang ko? Abi mo lang gisiganan sa siyang amigo. My friend,
Hindi nimo bagay diktahan ang Ginoo sa pagsagod. Kabalo siya magtatap. Kabalo siya magatipan. Ang imo lang himuon para sa akon, pasalamatan lang nimo nga diin siya ang tag-iya sa protres. Kabalo siya magsagod, kabalo siya magtatap. Himuan hindi bala makakaon ka sa matamis nga bunga sa protres. Utod kagabian kangay siya. Ang mystical unity, gitugyan naton sa Ginoo ang pagsagod sa ato. Pagpakan naton. Gitugyan naton sa Ginoo ang pagtatap sa ato. Kag kun siya magtatap, wala na tasing kakulangan. Amo na nga sa panahon sa kagahon gamatata, waay panagmata ang tanan, gauna ka na mata. Gauna ka sa alas 12. Mata ka alas 3. Gapasalamat ka nga di na ang iba nagakatulog pero ikaw nagmata, nagpasalamat ka sa Dios nga sa panahon nga ikaw kag ang Dios makahinun-anon ka siya kag makapur out ka sa imo pagkinahanglan sa iya tungkay siya makasarang sa pagsagod sa imo halin sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalo. Amo ni ang Ginoo kon magtatap sa ato. Ang aton asahan kay idam original sin, misery, kadimalason tanan. Pero ang asahan ta sa Ginoo nga naghatag sa aton ang bendisyon kag hindi pagpabaya sa aton. Tanawa si Moses. Si Moses siya imo makita, he was not a perfect man. Hindi siya perfecto nga tao. Hindi siya. Pero ang ara siya, hindi gid siya magbuhi sa Ginoo. Sa dira nga gisabdong sa Ginoo didto sa Meriba kag nakasala siya tungod sa pressure na sa tao nga grabe na. Ginaduso na siya sa tao, ginabasol na siya sa tao, sa giuhaw ang tao, sa gigutom ang tao, tanan nga kabasulanan ara sa iya as a leader. Dayon, nagsiling ang Ginoo. Imo makita iya, kadto ka sa bato. Kagdayon, hambali ang bato. Kay ang bato ya maghatag sa imo sing tubig. Kag nabasa naton nga ang bato nga nagsunod-sunod sa ila, amo to si Kristo Jesus. Palakpakan naton na Ginoo. Dayon sa dira nga di tama na nga pressure tungo kay tao lang siya. Uway niya hambali ang bato, ilampusan niya ang bato. Naghatag ang bato sing tubig, pero may consequences. Nagsiling ang Ginoo. Tungod kay way ko nimo respetuha sa atubangan sa katilingman sa Israel, imo gilampusan ang bato. Imbis nga maghambal ka sa bato nga maghatag sing tubig, hindi ka nakasulod sa duta. Sa saan nga ginsaan na kung sa imo katigulan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Nga. Imo makita iya, amo tong consequences sa iya. Hindi maayo nga pagtuman sa Ginoo. Pero si Moises lain. Why siya nagmahal? Why niya gibasol ang Diyos? Just imagine, bala ikaw ang leader, hindi ka kasulod. Ikaw ang nagdala sa mga tao, kag hindi ka kasulod sa promised land. Gali kay sa tagipusoon ni Moises, lain. Hindi isa interesado sa promised land, interesado sa Dios nga iya gitapikan. Palakpakan na ito na Ginoo. Why siya nagreklamo? Basahan niyo Exodus, nagreklamo bala siya. Puro sa yes, Lord. Kagdayon, sa nag-yes sa Ginoo, ang Ginoo gali maluluyon. He is so considerate. He was so considerate. Kung muuyon ka lang gali sa Ginoo, konsiderahan ka sa Ginoo. Abi ba lang unang nga benefits? Siling pa sa Ginoo. Nakita niya mo. Siling pa niya, sa dayon kakapatay Moises, saka kas bukid. Kag didto sa bukid, hatagan ta kasing mga mata. Way nagpiraw iya mata mo. Nga makita mo ang tanan nga dulunan sa promised land.
Pakitaon ta ka sa panag-iyahon sa mga nagsisrael sa promised land. Dira sa ibabaw sa bukid. Amo nang unang ga benefits. Hindi ka kagitaw kasulod pero makakita ka. Ikaduha nga benefits. Waay sing tao nga maglubong sa imo. Ako mismo ang maglubong sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Kagang imo lulubngan, hindi matultulan ni bisan sino nga tao, hangtod. Hangtod sa hangtod. Karon matultulan sa mga archaeologists ang lulubngan ni David, lulubngan ni Abraham, lulubngan ni Jacob, lulubngan sa mga minor prophets kasi mga major prophet, pero waay gid nakatultol sa lubong ni Moises tungod kay ang naglubong sa iya, ang Dios. Palakpakan nato na gid. Kagdayon gidispatch ang pinakagamhanan nga malulunda sa pagbantay sa iya lawas. Ikaduha nga benefits. Kundi ka lang magreklamo sa Diyos. Hindi ka lang magkumod sa Diyos. Ikatatlo, sa Mount of Transfiguration, sa dira nga giwitnisan ni John, ni Apostol John, ni Peter, kag ni James. Dito sa gitong bukid sa Transfiguration, nakita na, waay na si Moses sa guwa sa Promised Land, dira na siya sa sulod sa Israel. Plakpakan. Kang naking-istorya na siya upod kay Isaac, upod kay Elijah, dira kay Jesus. Nagpaintindi, ang tanan nga mga butang, kung magtapi ka lang, hindi ka lang magtukumod. Hindi ka lang magreklamo sa hatag sa Ginoo. Ang mga hando mo nga wala ihatag, mahatag na sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na nga pasalamatan ta nga may Dios ta nga gitapikan naton. Oh, gitapikan naton. Kag ining gitapikan naton nga Dios, hindi ta restante tuki kasarang ni sa pagsagod sa aton. Everybody say amen. Nga may pagpuasa, tuki nagapati ta nga kita ang mali, siya ang tama. Palakpakan na ito na Ginoo. Kag ang pagpuasa, amuning pagkurik sa aton mali. Palakpakan na ito na Ginoo. Sinito kaysa pagpuasa, ara ang aton pagkinulsol. Kag dayon sa nagapuasa ta, kagapangamuyo ta, tungod kay nagapati ta, nga din ang pagpalapit sa Dios, amo ang pinaka-importante nga bahin. Nagapati ta nga ang kalibutan may magnetic force na nagaguyod sa aton, palayo sa pag-alagad sa Diyos. Everybody say amen. Ang kalibutan gabutong sa aton, sa pagluya sa aton, sa pag-alagad sa Diyos. Amo ganina nga imo makita, gialaw sa Ginoo nga din, mo inisita, nga sa panahon nga maluya ta, panahon nga daw gikapuyan na ta, panahon nga daw ay lami na ang pagsimba kag pag-alagad, waay tagalangay-langay, gapalapit ta sa Dios kang makasarang sa pag-renew sa atong kusog sa pag-alagad sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Amo ni problema sa simbahan. Bisan way na animo, sige gitawag ya pagpangalagad kag dayon ang kabuhi nga daway ka na animo, way ka nagana sa pag-alagad, imo makita, hindi ka na mag-enjoy sa pag-alagad kag posible nga makakumit ka sing kasalanan nga hindi na makapalipay sa Dios. Pero ang labaw sa tanan, imo makita ya. Hindi lang kay pagpalapit sa Dios kung paghinulsol, kundi imo makita ang pagpuasa, pagpulaw kag pagpangamuyo, amo ning pagpakita nga diin nagapaubos ta atubangan sa Dios. Palakpakan nato na. Bimo lang pirmigid nga gina-remind ko sa Dios sa isa sa passage sa Mika. Kaginoo nangamuyo gi ko, Lord, hindi ko maglapaw sini nga kurit. Kaya kung maglapaw ko sini nga kurit, waay ka kilalahon nga alagad nimo kung maglapaw ko sa sini nga kurit. Anong hambal sa Mika? Aton gitawag sagulhon, gipakita na, repeat after me, gipakita na sa imo utaw, paskugunta, gipakita na sa imo utaw kung ano ang gikinahanglan sa Dios sa imo. Gipakita na sa aton. Number 1,
maghimo sing matarong. Palakpakan na to na Ginoo. Ikaduha, magkaluoy. Kag ikatatlo, maglakat nga mapainubuson upod sa imo Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na nga ang paghimo sing matarong, ang pagkaluoy, kag ang pagpaubos upod sa pagpanglakaton sa imo Dios, amo nang pinakadako nga bahin sa aton pag-alagad.